Sa isang modernong syudad sa Pilipinas, kung saan ang gusali matatayog at ang ilaw ay hindi kumukupas, may isang lihim na nagtatago sa dilim. Si Aling Celia, isang matandang babae na kilala sa kanilang barangay, ay hindi lamang isang simpleng tindera ng kakanin. Sa likod ng kanyang mga ngiti at masarap na biko, may nakatagong lihim. Siya ay isang aswang. Sa araw, ang kanyang tindahan ay puno ng mga masasayang bata at matatandang nagkukwentuhan. Ngunit pagdating ng gabi, ang tunay na katauhan ni Aling Celia ay lumalabas. Gamit ang kanyang kapangyarihan, naglalakbay siya sa syudad, nagbabago anyo at naghahanap ng kanyang susunod na biktima. Si Marco, isang batang reporter, ay nagsimulang maghinala ng sunod-sunod na pagkawala ng ilang tao sa kanilang lugar. Nagdesisyon siyang imbestigahan ang misteryosong pangyayari, ngunit hindi niya alam na ang kanyang pag-usisa ay magdadala sa kanya ng mas malapit sa panganib. Isang gabi, habang nagmamatsyag, nakita ni Marco si Aling Celia na lumalabas mula sa kanyang tindahan. Hindi bilang matandang babae kundi isang nilalang na may mahahabang kuko at matatalim na ngipin. Dala ng takot at kuryosidad, sinundan niya ito. Nakarating si Marco sa isang abandonadong gusali kung saan niya nasaksihan ang pagbabago ni Aling Celia. Sa kanyang harapan, ang matandang tindera ay naging isang nakakatakot na aswang, handang lamunin ang isang walang malay na bata. Sa gitna ng kanyang takot, nagawa ni Marco na kunan ng litrato ang pangyayari gamit ang kanyang cellphone. Ngunit, napansin siya ng aswang. Isang habulan sa madilim na kalye ang naganap. Sa kabutihang palad, nakatakas si Marco at nagawa niyang ipaalam sa mga awtoridad ang kanyang natuklasan. Ang sumunod na mga araw ay puno ng kaguluhan. Ang kwento ni Marco, kasama ang kanyang mga litrato, ay kumalat sa buong syudad. Nag-umpisa ang malawakang paghahanap kay Aling Celia. Ngunit, sa huli, hindi na siya muling nakita. Ang kwento ni Aling Celia, ang aswang ng syudad, ay naging alamat. Ang ilan ay nagsasabing patuloy pa rin siyang naglalakbay sa gabi, naghahanap ng kanyang susunod na biktima, habang ang iba ay nagsasabing isa lamang siyang kathang-isip. Ngunit sa puso ng mga tao sa syudad, ang takot sa aswang ay nanatiling buhay, laging nagpapaalala na sa kabila ng liwanag at ingay, may mga lihim na nagtatago sa dilim. Habang lumalalim ang gabi, ang mga ilaw ng syudad ay tila nagsisilbing tabing lamang sa dilim na nagtatago ng isang nakakakilabot na lihim. Ang mga nawawalang tao sa barangay, na kadalasang mga batang naglalaro sa labas hanggang gabi, ay nagbigay ng pangamba sa mga residente. Ang mga magulang ay nagumpisang magbantay, habang ang mga bata ay banili na huwag nang magpaiwan sa labas pagkatapos ng takip silim. Si Marco, sa kanyang patuloy na pagsisiyasat,
ay nakatanggap ng isang tip mula sa isang matandang lalaki na kilala sa pagkakaroon ng malawak na kaalaman tungkol sa mga alamat at mitolohiya. Ayon sa matanda, may lumang kwento tungkol sa isang aswang na nagtatago sa anyo ng isang matandang babae. Sinabi rin niya na ang aswang ay hindi makikitaan ng anino sa ilalim ng buwan. Nagpasya si Marco na bumalik sa abandonadong gusali kung saan niya huling nakita si Aling Celia. Dala ang kanyang camera at flashlight, marahan siyang pumasok sa madilim na estruktura. Dito niya nadiskubre ang isang lumang silid kung saan puno ng mga lumang larawan at personal na gamit. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinitingnan ang mga larawan, mga mukha ng mga nawawalang tao, kasama ang ilang hindi niya kilala. Biglang may narinig siyang kaluskos mula sa itaas na palapag. Dahan-daang umakyat si Marco, ang bawat hakbang ay puno ng pangamba. Sa itaas, nakita niya ang isang nakakatakot na eksena, ang mga labi ng mga tao na tila pinagpiestahan. Sa gitna ng silid, nakatayo si Aling Celia, ang kanyang mga matay nag-aapoy sa galit at gutom. "Alam ko na ang lihim mo, Aling Celia," sigaw ni Marco habang hawak ang kanyang camera. Ngunit, sa halip na sagutin, biglang naglaho si Aling Celia sa dilim. Tanging ang kanyang nakakatakot na tawa ang naiwan na umaalingaw sa abandonadong gusali. Kinabukasan, ibinalita ni Marco ang kanyang natuklasan sa pulisya. Isang malawakang operasyon ang inilunsad upang hanapin si Aling Celia. Ang buong syudad ay nabalot ng takot at kaguluhan. Isang gabi, habang nasa kanyang bahay si Marco, may kumatok sa kanyang pintuan. Isang batang babae na umiiyak at nanginginig ang humingi ng tulong. Sinabi niya na hinabol siya ng isang matandang babae na may mahahabang kuko at nakakatakot na mukha. Agad na kinuha ni Marco ang kanyang camera at sumama sa bata, dala ang pag-asang mahuli na ang aswang. Sa isang madilim na eskinita, nakita nila si Aling Celia na ngayon ay walang anino sa ilalim ng buwan. Isang huling engkwentro ang naganap. Gamit ang kanyang camera flash, nagawa ni Marco na ilantad si Aling Celia habang ang mga pulis ay dumarating sa eksena. Nahuli si Aling Celia, ngunit sa kanyang pagkadakip, bigla siyang naglaho na parang usok sa hangin. Ang tanging naiwan ay ang kanyang mga damit at ang mga alingasngas ng kanyang tawa. Mula noon, hindi na muling nakita si Aling Celia. Ang kwento ng aswang sa syudad ay naging isang alamat na ipinapasa-pasa. Para kay Marco, ito ay isang karanasan na hindi niya malilimutan, isang paalala na sa modernong panahon, may mga sinaunang misteryo pa rin na hindi maipaliwanag. Sa mga sumunod na araw, ang balita tungkol kay Aling Celia, ang aswang sa syudad, ay patuloy na naging usap-usapan. Ang mga tao sa barangay, bagamat naiwang may takot, ay unti-unting bumalik sa kanilang normal na buhay. Ang mga bata ay muling naglaro sa mga kalye, ngunit sa pagkakataong ito, mas maaga na silang umuuwi bago magdilim. Si Marco, sa kabilang banda, ay naging mas kilala sa kanyang tapang at dedikasyon sa pagtuklas ng katotohanan. Ang kanyang kwento tungkol kay Aling Celia ay naging inspirasyon para sa iba pang mamamahayag na hindi natatakot sa pagtuklas ng mga nakakatakot at misteryosong pangyayari. Isang hapon, habang naglalakad si Marco pauwi,
napansin niya ang isang matandang babae na tila pamilyar ang mukha. Sa kanyang paglapit, napagtanto niya na ito ay kamukha ni Aling Celia, ngunit hindi ito ang aswang na kanyang nakilala. Ang babae ay may mabait na ngiti at tila walang kaalam-alam sa nangyari. Napagtanto ni Marco na sa bawat kwento ng takot at misteryo, mayroon din kwento ng pag-asa at bagong simula. Ang alamat ni Aling Celia ay maaaring nagtapos, ngunit ang mga aral na iniwan nito ay mananatili sa puso ng mga tao. Ang syudad ay muling sumigla, at ang mga tao ay natutong harapin ang kanilang mga takot. Ang alamat ni Aling Celia ay naging bahagi na ng kanilang kultura, isang paalala na sa likod ng modernisasyon at liwanag ng syudad, may mga sinaunang kwento at misteryo pa rin na naghihintay na matuklasan. Si Marco, sa kanyang huling pagtingin sa papalubog na araw, ay napangiti. Alam niyang marami pa siyang kwento na dapat tuklasin at ibahagi. Ang kwento ni Aling Celia ay isa lamang sa maraming misteryo sa Pilipinas na naghihintay na may wakas ang ating mixing kwento. Maraming salamat po sa sumubaybay. See you next upload.